nakadeklarang cash on hand at cash deposits sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN si Vice President Sara Duterte mula taong 2019 hanggang 2024 ayon sa Office of the Ombudsman. Kaya sa nagpapatuloy na impeachment proceedings ng House Committee on Justice, napatanong na lamang ang ilang kongresista kung bakit ni Cinco ay wala. Si Rod Lagusad sa sentro ng balita, live. Angelique Sumentro ang unang bahagi na nagpapatuloy ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa kanyang mga SALN. Sa pagsuri ng House Committee on Justice sa mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na base sa mga isinumiting SALN ni Duterte ay walang nakadeklarang cash on hand at cash deposit sa mga taong 2019 hanggang 2024. Ito'y kasunod na isa-isahin ng mga SALN na una nang naisumite ng Office of the Ombudsman matapos ang inilabas na sabina ng House Committee on Justice. Dumalo dito si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na kasama rin na ipinasipina ng komite. Ipinasa ni Remulla ang pagsagot pagdating sa SALN sa Central Records Division na anyang mas makakasagot sa mga tanong kaugnay nito. Kinumpirma ni Attorney Karen Bato ng Central Records Division ng Office of the Ombudsman ang nilalaman nito. Kabilang dito ang SALN mula ng Vice Mayor si Duterte sa Davao City mula 2007 hanggang 2010. Ang SALN ni Duterte nang siya ay naging mayor ng Davao City mula 2010 hanggang 2013 at 2016 hanggang 2022. Kabilang din sa isinumbite ng Office of the Ombudsman ay ang mga SALN niya bilang Vice President mula 2022 hanggang 2024. Simula 2018 naman nang makasama ang sa net worth ng ikalawang Pangulo at ang kanyang asawa. Halimbawa nito kung saan noong 2018, nasa 49.69 million pesos ang nakadeklarang net worth na patuloy na tumaas sa 88.51 million pesos na siyang nakadeklarang net worth noong 2024. Naging kapansin-pansin para sa komite na tumaas ang net worth ito sa kabila ng walang record ng cash on hand at cash deposit. Kasama din sa inimitang resource person ng mga kinatawan ng Anti-Money Laundering Council, Bureau of Internal Revenue, Securities and Exchange Commission at si dating Senador Antonio Trillanes D. Ford. Angelique, kaugnay nito, sinubukan natin na humingi ng reaksyon mismo kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kaugnay na rin ng pagsuri dito ng House Committee on Justice sa mga SALN ni Vice President Sara Duterte. Kung saan ang kanyang naging tugon ay no comment. Napagbigyan naman si Remulla na ma-excuse mula sa nagpapatuloy na impeachment proceedings. Sa kasalukuyan, ang resource person na ngayon ay ang kinatawan ng AMLA, kaugnay pa rin itong impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Angelique? Okay, maraming salamat, Rod Lagusad.